mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer sa buong 2 weeks na to, pwedeng nangyayari na itong magiging reading ko, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka din man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, i-describe ko ang bida. Tingnan nyo kung makikilala nyo, kung kayo ba to o kakilala nyo. Okay? Kasi kung hindi man para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo. Itong first scenario. So, yung bida natin ay pwedeng nanay na. Kung hindi pa nanay, di baka buntis ngayon. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo, o sa kakilala nyo. Kasal, mayaman. Kung hindi mayaman, may trabaho. Kung walang trabaho, may Kung hindi mayaman, may trabaho. Ay, business. Kung hindi mayaman, may business. Kung walang business, may trabaho. O pwedeng boss to. Boss yung babae o boss ng iba sa inyo. Senior. Pwede rin senior to. So yan, babae yung bida natin. Pwede rin naman lalaki. Kung introvert. Pero mas tatama tong reading natin sa babae. So the world, 7 of Cups, 2 of Pentacles. So, ang dating dito at first, mukhang masaya naman. May celebration, may peace. Kaya lang later on, eto, parang may someone na na-confuse. Hindi niya alam kung anong pipiliin niya dyan. Ano kaya yan? Oh, 10 of Wands. Oh. So, nahihirapan talaga siya. Burden card to. Ayan, ayan. 7 of Pentacles. Seven ulit. Pero, 7 of Wands to. So again, may burden, no? Inisip ko kung sa trabaho ba to? O relasyon? Kasi wala namang lumabas na cups. Pero may struggle talaga. So magmumukha na tong work. May struggle sa work o competition na maaring nangyayari. O mangyayari pa lang. Na para bang mapapaisip-isip yung iba sa inyo kung magre-resign na ba? Yung dating parang di na siya satisfied. Darating siya sa point na mapapaisip-isip siya sa tinakbo ng career niya. Na para bang
magkakaroon siya ng mild dissatisfaction dito dahil sa possible struggle nga in all forms o particular sa competition. So pag may competition, may bullying, o may inggit sa work, may nainggit sa workplace na ka-workmate. Kaya ayan, magbabalance siya dito. So pag ganyang nagbabalance, tinitimbang na niya yung pros and cons ng magiging decision niya or baka mapapaisip na siya maghanap ng ibang work. Kasi double option na to eh. So nagbabalance siya dito. Pero malaki chance maghahanap na yan ng other option sa career. Ito yung bida natin. So, ganyan yung dating sa 2 weeks na to. Either magre-resign siya. Ay, hindi pa siya magre-resign kasi nagbabalance pa lang siya dito. So, ibig sabihin, darating sa point na mapapaisip-isip siya. Maghanap na ng ibang work. Magsisimula na rin yung bida dito na maghanap-hanap sa internet o magtanong-tanong kung saan may vacancy na company o position. Kasi wala pang indicator dito magre-resign. Sabihin natin card ng 10 of swords. Sabagay, may 10 din naman dito. So, 10 of swords. Anything na may kinalaman sa ending. So, sabihin natin death card. Ano ba yan? Tower. Yung mga ganong cards na mapapaisip-isip tayo na baka magre-resign na yung bida. Pero wala pa lumabas. Ito pa lang yung lumabas. So, more like, magtitimbang siya ng option niya. O ng pros and cons ng kanyang magiging desisyon. Anyways, mahaba pa yung video. Patay ng ibang senaryo dito sa deck na to. Teka. Ito. Oh, ito na ang death card. Pero magkaibang senaryo to. Hindi siya relationship reading yung unang spread ha. So dahil hindi siya relationship reading, wala tayong clue. Clue, syempre ng other person, ng love interest, o partner. Kaya proceed na tayo dito sa pangalawang spread. Oh, may 3 of cups tayo. Nako, nandito pa to. Knight of cups natin, Nako, 3 of swords na to, Kasi, ito yung ending cycle daw, So, ito kasi, womanizer to eh. Basta bumaliktad yung Knight of Cups. Saka dumating yung Knight of Wands. Regardless. Yung Knight of Wands, regardless kung upright siya or reversed. Basta Knight of Wands. Siya yung card ng flirtation. Ayan. Flirtationness. So, yun ito, womanizer to. Malaki chance kasi katabi niya itong 3 of Cups. Tapos 3 of Swords, double 3. So, probably may third party. At yung third party, literal na karelasyon.
May third party talaga. Tapos ito kasi, separation na to. Sabagay, separation. O pain, heartaches. Kasi dalawa lang yung pwedeng case dito. Kung nangyayari na, wala pang reconciliation. Sa buong 2 weeks na to, in pain nga ako. Ngayon, kung mangyayari pa lang, doon papasok yung change. Kasi nga mangyayari pa lang. Yun yung change na maaaring mangyari. So, kung sila, dahil nga magkakaroon ng change, di maghihiwalay. Due to cheating. Anyways, eto, dahil relationship reading to, maglalagay tayo ng clue. So, yung iba sa inyo, ayan nga, baka mapasubo sa third party situation. Pero hindi naman lahat ay tatamaan ng reading, syempre. Alam namang lahat. Kaya maglalagay tayo ng clue. So, ito yung possible partner o person na maaring tamaan ng reading na to. So, again, partner o person ng Cancer, Pisces, Sagittarius, Aquarius. Ngayon, kung di tumama sa inyo tong reading, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo. Kakilala o idol, Pisces, Virgo, Taurus. Ibang description. Same instruction. Kung dito tumama sa inyo, itong clue natin, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Short. So, pag short, dito sa Pilipinas, mga 5'3" and below. Sa tingin ko lang pero ewan ko lang din. Hanapin nyo lang sa internet kung anong average height dito sa Philippines o sa lugar na naroroon kayo o bansa. Pero sa tansya ko, 5'3" ang malit sa Pilipinas. At average ang 5'4" to 5'7". Sa tingin ko lang Anyways, kayo na maghanap sa internet ng measurement ng height. Animated eyes. So, probably, magaling mag-makeup. May someone na magaling mag-makeup sa mata. Lumalaki yung mata niya. O baka tantalizing eyes talaga siya. Born. Natural born na siya na malaki mata. So, yung tatamaan ng clue natin, siyempre, mag-lovers, tas yung third party. So, alin man dyan, yung clue. Tribal, may tribo. Ano to? So, may bisyo, unhealthy habits. May bisyo o hindi magandang gawain. Ano ba ito? 30 minutes na ba lang? Ibang senaryo. Oh! Double 8 Double 8 of diamonds. At 8 of spades. So, anong meron dito? 8 of diamonds, 8 of spades. Well, tingin ko may mga plano na hindi matutuloy for some reason. Sa 2 weeks na to, plano o new beginning of something. Ngayon, ibang case, mauunsyame yung plano, like traveling.
Bakit? Kasi either magkakasakit may someone na magkakasakit o may accident eh. So, pwedeng mag-cause yung accident kung bakit hindi matutuloy. Whether siya yun na aksidente or along the way may accident na nangyari kaya hindi natuloy kasi na late dahil nga na traffic kapag pwedeng ganon. So case to case basis. Ano pa? O promise. Pwedeng promise to na hindi matutuloy for some reason. Financial issues. Posible rin. Ngayon, kung magre-resign, hindi siya advisable kasi baka magsisi sa bandang huli. So, halimbawa, sa 2 weeks na to, doon pala makakaisip mag-resign. Teka, parang konektado to doon sa kanina, di ba? May mag-iisip-isip pa lang mag-resign. Di ba? Doon sa 12 Pentacles. Dapat pala talaga pag-isipan maigi. Huwag basta-basta mag-desisyon. Kaya pala walang lumabas na cards ng ending. Kasi parang binibigyan siya ng clue o guidance ng universe na pag-isipan maigi ang magiging desisyon o else baka pagsisihan sa bandang huli. Nangyayari yan talaga sa totoong buhay. Na kung kailan nag-resign, doon siya mapapaisip-isip na sana hindi na siya nag-resign kasi wala siyang makuhang trabaho na much better dun sa salary na meron siya dun sa dating company. Example lang. Long distance relationship, halimbawa lang, sa 2 weeks na to, may dumating sa buhay ng iba sa inyo na single. At sumakto na yung new love interest ay malayo. Taga malayo. Okay? Sa single. Huwag na patusin kasi parang may nagbabadyang panganib. Kaya huwag na patusin yun, iba na lang. So again, dun lang siya tatama sa 2 weeks na to kung sakaling sumakto. May makilala yung iba sa inyo na new love interest tapos taga malayo sa kanya. Yun nga. Huwag na patusin. O else, baka pagsisihan din yun. Isa pa yun. Sa bandang huli, baka ma-fall in love tapos umasa lang sa wala o baka masabi sa third party situation. Maraming pwedeng panganib. Okay? Nakaakibat ng ganitong sitwasyon. Anyways, ilang minuto? Ay, 19 minutes na pala. Best mo ng reading. So, basahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ako ng 3. Okay? 3 card. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to for the whole 2 weeks. Spring, your desires fully manifested. Teka, ulitin ko. Ayan. So, sabi, spring, your desires fully manifested as the flowers begin to bloom.
Hindi ko alam kung kailan ng spring eh. May spring ba dito sa Philippines? Hanapin mo nga sa internet. Kailan ba yung spring season? Pang abroad lang yata. Spring season. Walang lumabas. Teka. Ayan, March 21 to June 21. Spring season pala ngayon. Oh. So, ngayong spring season, regardless kung nasang lupalop pa yung mundo, sabi dito, your desires fully manifest as the flowers begin to bloom. Ito, practice, practice, practice. With daily practice, you can polish your skills and talents and increase your confidence. Ang huli, kaya lang maliwanag. Ayan. So, sabi, you're rejuvenated and inspired by spending time outdoors. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.